Okay. Magandang umaga sa inyong lahat. This is Justin Talk News PH. At before we start, I would like to request, paki-press naman yung like para naman maraming makapanood sa video na ito. Then if you have time and you like this video, paki-share naman doon sa mga kaibigan natin. And of course, kung bago ka lang dito sa channel na ito, and you have just recently viewed this channel, paki-press naman ng subscribe. And of course, don't forget to press the notification bell so that every time I have a new broadcast, you will be immediately notified. So, anong pag-usapan natin ngayong umaga na ito? Ito yung napaka controversial, napaka intriguing, napaka exciting na pangyayari dyan sa Senado. Itong pilit na pagpigil ng minority black, kasama na yung pamahalaan mismo na pigilan itong pagkandak ng Blue Ribbon Committee sa kanyang function to investigate the flood control controversy. This committee is chaired by Senator Pia Cayetano. Ngayon, maraming ginagawa ang ating pamahalaan para pipigilan ito. At matagal na nila talaga yung binabalak na maglagay sila ng stopgap measure in case kung mangyari ito. But meron ang isang pangyayari na hindi nila inakalang mangyari. At yun ang pagpalit ng presidency sa Senado, at yun ang biglang paglutang ni Senator Bato. Kaya doon sila nawindang sa bagay na yan. At yan ay sinisisi kay Senator Soto, kay Tuta Soto. Kaya ngayon, as a move para mabawi ang napakasamang pangyayari sa tingin nila na naagawan sila ng majority diyan sa Senado, talagang ginugulo nila ng husto itong bagong majority. Kasi kung titingnan natin, bihira lang yung ang opposition ang maging majority. Sa tingin ko, merong times no mga kapanahunan ng mga dating mga senador na nangyayari din ito. But not at this time na ang administrasyon ay lumalangoy. Sana pakaraming kontrobersya at mga paratang na sila ay gumagawa ng sobrang pagnanakaw sa bayan natin. Noong kapanahonan ni Marcos Sr., talagang kontrolado niya ang Senado. Nung nakita niya na mahirapan na siya na kontrolin dahil maraming nagsasalita against the administration, kaya ang choice niya is to declare martial law. Pero ngayon, ang requirement to declare martial law ay medyo very intricate at detalyado at marami kang daanan bago madeklara yan, at merong mga measures na linagay sa ating constitution to prevent that to happen. Kaya medyo nahihirapan si Bangag na gagawin yan. So it needs a major incident, a major chaotic event na mag-lead to that declaration of martial law. But circumvent nila ni Boying Rimulya. They planned this for a long time. To circumvent that, you don't need to declare martial law. Ang gagawin natin, we will not use the military. Kasi kung military, martial means military. So hindi natin gagawin na the one who will lead this plan na gagawin nila, na in-execute na nila ngayon, ay hindi ang militar, kung hindi mga government agencies like the PNP, CIDG, NBI. Kaya sila ang ginamit. They are
they are the bureau and department of the government that are weaponized to execute their plan. At ito na nga, there will be a lot or a series of arrest para dito sa mga majority senators. At ito, the case of Jinggoy, and in fact, ang paglagay kay Remulla dyan sa ombudsman, talagang plano na nila yan noon pa. Na this is the most effective way na mapigilan natin whatever move na gagawin ang opposition, which is the group of BP Inday Sara and the Dutertes, nagagawa ng move para sila ay paratangan na nitong mga matitinding korupsyon na ginawa nila dito sa administrasyon na to. So talagang linagay nila yan si Buing. At ngayon, nag-execute na lang si Buing sa plano na matagal nilang binalak. So ngayon, expected na there will be a series of arrests at ito in-announce naman nila at inisa-isa. Ang purpose nila dyan na medyo delayed reaction or pinapatagal ng konti para talagang merong babaliktad na senador na kakampi dito sa minority. At sa opinion ko, they will fail. Papalpak sila dyan. Hindi sila magwawagi dyan. Dahil sa mga ginagawa nila na sobrang oppression, persecution dito sa mga majority senators, lalong tumibay ang kanilang sarili na to stick it out dito sa majority group ngayon dyan sa Senado. Kasi nakita na nila ang gagawin. Hindi naman ibig sabihin kung lilipat sila dyan sa minority, which I think nakapag-conclude na yung sinabuying sila Tota Soto na wala na talagang lilipat yan. Kaya the only way para mabawasan sila or for whatever purpose, kasi sa tingin ko kahit mayroong makulong, lagay natin ngayon sa sinasampan nila kay Jinggoy, sinabi na walang bail. Mismo ang nagsuggest ang ombudsman. Sinuggest niya, linagay niya doon sa recommendation niya, doon sa kasong sinampa niya against Jinggoy Estrada for plunder and there's another one, corruption, I think bribery, parang the same case nung dati. At ang kanilang recommendation is to have the case na mayroong nakasamang recommendation na kailangan hindi makapag-bail si Senator Jinggoy. I don't know kung gaano ka legal ang ginagawa nila. And of course, hindi naman si Jinggoy basta-basta lang na tatanggapin yan, lalabanan yan niya yung recommendation na yan or yung kaso na yan, kasama na yung mga abogado niya. So they will pass motion for reconsideration na I don't know kung tatanggapin yan ng ombudsman. So ganyan ang mangyari. At alam nila si Jinggoy hindi na talaga yan lilipat. Kaya the only way na parang takutin yung ibang mga senators, especially yung tinatarget pa nila, na yan ang mangyayari sa kanila kung hindi sila susunod, kung susunod sa kanilang gusto. But sabihin ko nga, too late na yan dahil nakapag-decide na itong mga senators na to dyan sa majority na to stick it out, na handa silang magsakripisyo para sa kanilang mga prinsipyo. At yan, to remain in the majority and to fight lahat ng mga gagawin na kabalastugan ng rehime na ito. Especially Senator Marcolita. Sinabi ni Senator Marcolita na he will not be silenced. Kaya yan ang sa tingin ko na mangyari.
mangyari. Ngayon, si Jinggoy, kung aristuhin man siya, labanan pa rin nila na makapag-bail siya. O makapag-bail siya dyan. Ang purpose lang talaga nila, pangbubulat. Kasi kung sabihin natin na ito ginawa para sa impeachment, mahirapan talaga sila. Kasi kung hindi boboto si Jinggoy, mag-abstain siya, it means na walang additional number doon sa mga minority senators na 11, and they need 16. From 11 to 16, they need 5 na kailangan babaliktad, at napaka-imposibleng mangyari yan. Kahit ikulong pa nila yung 5 na sinasabi nila, wala rin kung walang babaliktad na kakampi sa minority, because they need 16 votes to convict VP Inday Sara. So ganyan ang mangyayari dyan. So purely pananakot lang nila yan sa mga senators na nandyan sa majority. At kung ngayon pa lilipat yung mga yan, kitang-kita na magagalit sa kanilang taong bayan. So they have no alternative. They have no choice but to stay with the majority and fight it out. At ito, nakikita na natin ngayon, kahit si Chis Escudero, na pinagdudahan natin ng marami noon na siya ang unang lilipat sa minority. I don't think na lilipat pa si Chis ngayon. Kasi ang grounds ni Chis doon sa na sinampa kay Chis sa kaso niyang plunder, sa tingin ko napaka-weak. Kasi it goes to with other person na nagbibigay sa kanya ng pundo. At sa tingin ko, mahirapan ang mga prosecutor sa Sandigan Bayan to prove his guilt. Kahit na itong kay Jinggoy, yung mga witnesses that stand against Senator Jinggoy Estrada ay mga mismong nag-commit ng krimen. Naging star witness lang sila dahil nga diyan sa kagustuhan ni Lacson na magkaroon ng witnesses against the majority senators. Kaya ginawang star witnesses yung mga yan. Kaya yun ang ginagamit nila. For instance, ito si Bernardo, hindi naman siya less guilty. Kasama siya sa sindikato, kaya dapat hindi yan ginawang star witness. At sina Alcantara, so, nagbigay lang sila ng pera na 100 million para sabihin na matanggap lang sila sa as star witnesses or as state witnesses. No. Pero yung ninakaw naman nila in the billions. So this is napaka ironic na situation. No? Yung nagnakaw, billion ang ninakaw, at ngayon, nagsuli ng 100 million, tatanggapin mo na as witness. Sana yung remaining balance na more than 900 million pa siguro kung totoong bilangan ang gagawin. Kaya, talagang yung nila, presentation ng mga ebidensya, na napakalaking question. Kaya dito hindi matibay ang ebidensya na pinaparatang nila kay Senator Estrada. So ngayon itong case naman ni Senator Marcolita, paano maging plunder yan? At kiniklear na siya ng COMELEC na dapat ito COMELEC election issue. Hindi nga natin masabing election issue dahil nangyari yung pagbigay ng actually this is a support for the upcoming nung pagtakbo ni Senator Marcolita. Kaya these are donations, but binigay kasi itong mga to bago ang eleksyon. Kaya hindi pa siya makover ng
election code natin, Omnibus Election Code. Hindi pa siya ma-cover. Kaya dinismiss nga yan ng COMELEC at nakapagtataka na sabihin ni Buying na ostentatious display of wealth. May problema ba yan kung may magbigay ng donation or gift sa isang tao na gagamitin for the upcoming election? Kini-question mo yan. Nakita mo naman ang kapalpakan ito ni Buying sa mga ganyang kaso. Kaya yan, hindi yan uurungan ni Senator Marcolita. Ngayon, itong pagsampa nila ng kaso sa maraming majority senators, ang intention talaga niyan, not only not focus, what I mean is not focus only dyan sa impeachment. Kasi kung titingnan natin, ang purpose na nila dyan sa impeachment is merely patuloy ang pagsisira nila kay BP Inday Sara. But hindi naman yan mangyari kasi merong defense lawyers na magdidepensa sa kanya. Hindi katulad nung mini trial ng Luistro na hindi naman dinaluhan ni ng mga defense lawyer. At hindi pa natin alam kung mag-issue ng stoppage order ang Supreme Court para hindi na i-conduct itong impeachment trial na to. Wala pang decision. We should remember na 3 ang petition na sinampa dyan sa Supreme Court. Parang nakalimutan na natin eh. At hindi pa nag-decision ang Supreme Court natin. Kaya nga, ito ang isa sa mga reason na parang shall we say, talagang natambakan ang Supreme Court ng mga kaso na hindi nila ma-resolve kaagad, hindi kaagad nila mabibigyan ng decision. In fact, more than 14 months na raw yung kaso na sinampa ng grupo ni President Duterte, sina Sal Panilo, hanggang ngayon wala pang desisyon. So nakikita natin na talagang ang daming mga bagay na dapat i-resolve ng Korte Suprema. At dito naman sa case ni Bato, nagbigay sila ng solusyon ng decision with regards to the TRO, but not on the validity of the warrant of arrest. Ngayon, ito nga yung purpose nila dyan sa impeachment case. It's merely to destroy the name of BP Inday Sara para bumaba naman ang kanyang popularity, which I think napakahina na estimate yan or evaluation or analysis. Hindi mangyari kasi lahat na ginawa na doon sa Senado, sa Kongreso, sa House of Representatives, lahat na binato na ninyo. At doon walang sagot si BP Inday Sara. Ang sumasagot lang yung mga vlogger. At mismo yung company, mga defense lawyer ni BP Inday Sara, sumasagot din sa media. Kaya hindi yan magtatagumpay kasi may karapatan na at sasagot na. Kasi that is the right forum na sinasabi ni BP Inday Sara, nasasagot siya. Basta nasa tamang forum. And this is the Senate Impeachment Trial Court. At yan, magaganap na ang pagsagot ng lahat ng mga allegations na walang matinong ebidensya, walang basihan. Sa pagkakataon na to, may bibigay nila ang side ni BP Inday Sara, itong mga defense lawyer, at ma-debunk nila yung mga allegations na yan, lalo na yan si Madriaga, yung mga wild accusations na walang basihan, mga merely imaginations lang ni Madriaga, mapawalang epekto yan dyan sa kaso na yan, at posibleng hindi pa yan tatanggapin as evidence kung mag-conduct ng pre-trial ang Senado. So dyan sa impeachment, sa tingin ko, in my opinion, wala na silang pag-asa dyan. They need 16, and
right now 13. O, bawasan ng isa, 12. Kung hindi talaga maaprobahan yung remote voting, dahil pwede pa naman bumuto si uh, Senator Bato remotely at si Senator Estrada, at hindi naman kailangan silang bumoto. By not voting, hindi rin talaga maging successful. The only thing na maging delikado kung lilipat sila sa minority, at hindi yan mangyayari na itong sobrang persecution na ginawa nila kay Bato at kay Jinggoy, hindi mangyayari lilipat yan. Hindi yan, lalong nagagalit yan. At kapag, at alam na ni Jinggoy ito na ang mga tao, ang sentimento, ang suporta naman, ang simpatiya, ang suporta at simpatiya ng mga taong bayan ay nasa kanya, at hindi niya yan sasayangin na baliwalain niya yung suporta na yan. Kaya hindi mangyaring babaliktad yan. So ganyan ang mangyari dyan sa impeachment. Purely paninira lang kay BP Inday Sara, but this time meron ng sagot ang defense lawyer, si BP Inday Sara. At alam na natin on the first day pa lang, so they are scheduled on June 6 na mag-start sila ng trial up to 15 yata. So ang unang sa tingin ko na isampa niya to dismiss the case dahil walang solid na mga ebidensya. That is normal naman eh. At yan sasagutin ng prosecution ng Kongreso. Yung yan ang usual na ginagawa, lalo na sa pangyayaring ito, wala talagang matinong ebidensya at mga fishing expedition lang, at illegal na kinuha yung mga sinasabi nilang ebidensya na hindi naman naka-attach doon sa original impeachment complaint. Yung articles of impeachment ay maraming irregularity dyan dahil wala ngang solid na ebidensya, purely hearsay and double hearsay. So yun ang mangyayari dyan. So expected natin na magsampa ng motion to dismiss ang defense lawyer ni BP Inday Sara. So ngayon, dito naman tayo sa flood control. I don't know kung kailan mag-offense itong majority. Kailangan na nila mag-file ng mag-schedule or mag-conduct ng hearing dyan sa flood control corruption. At dyan sa una nilang hearing, kailangan maipatawag na lahat ng witnesses kung pupwede. Before mag-start itong impeachment trial, at sabi naman nila na hindi naman mahahamper yung schedule ng Senate dahil hahatiin nga nila, magkaroon sila ng legislative work or yung mga investigation during the morning and afternoon ng impeachment. So ganyan ang mangyayari. So before the recess, ngayon 29 na, parang malabo na magkaroon ng hearing pa dahil June 1 I think recess na sila. Ngayon kung magpatawag sila ng hearing dyan sa Blue Ribbon Committee, mawindang talaga yung mga malita syndicate. Yun ang kinatatakutan nila, kaya pilit talaga nila na hindi ito matuloy. Kasi kung tatawagin na the likes of Diskaya, the likes of the 18 soldiers, si Bersamin, si Pangandaman, kung mag-witness yan, at kung pupwedeng mag-witness through remote participation, si Saldico, talagang mawiwindang sila. Kaya ito ang pilit nilang pinipigilan. Kaya yung walkout, sa totoo lang, napaka unprofessional. Hindi yan ang stature dapat na ipapakita ng isang senator. That it happened the 50s pa na nagkaroon
ng walkout, yung kapanahunan pa nila ni Almendras, nila ni Cuenco. Napakatagal na noon at hindi yan naulit. Kasi ang mindset kasi ng senator dapat, pag merong mga ganyan, kailangan i-settle nila on the floor through debates. Yan naman ang purpose even in the US Congress. Ganyan, gusto nila yan na merong ganyan. Merong mga unresolved na mga kontrobersya na kailangan idaan sa debate at magkaroon ng botohan the later part. Hindi yan kayang gagawin ng minority dahil kulang sila sa firepower. Isa lang yung abogado niya, alanganin pa yung state of mind na si Kiko Pangilinan, na hindi naman talaga practicing lawyer na ganyang katagal. Hindi katulad ni Attorney Marcolita. Sa dami nila dyan mga abogado sa side ng majority. Kaya tagilid talaga sila. O ngayon, papasok pa itong case sa impeachment. Where I'm talking back to the impeachment hearing. Ang dami magagaling na abogado niyan. Si Sison, yung mga Narbasa, at yung iba pang mga abogado tulad nila ni sino ba to? Mga young lawyers na nasa side ng depensa ni Pipinday Sara na kinabubuhay nila ang trial na almost everyday nasa sala sila ng isang judge to defend their client. Kaya mangangamuti sila dyan sa totoo lang, lalo na itong prosecution na alanganin yung mga abogado na nandyan. Si Luis Tro, sino bang iba pang abogado dyan na pwedeng isalang? Wala, mahihirapan talaga. Kaya dito naman sa flood control, dyan sa mga argumento na sa tingin ko na mag-crop up, talagang mahirap dipinsahan itong mga ginawa ng mga Malita Syndicate. At ngayon, matukoy na kung sino ba talagang totoong mastermind. Kung nandyan na yung mga witnesses na yan. With all of these witnesses that are presented. At tukoy na rin yung mga congressman. Kasi hindi natukoy yung mga congressman na mga contractors until now na involved dyan sa sindikato na yan ng nakawan ng flood control. This time, makikita na natin yung mga pagmumukha nila. Abante na, number 1 sa listahan dyan sa nakatanggap ng malita sa mga Marines, sina Chua, sina Luistro, si Dilima. Ang daming nakatanggap dyan. Kaya siguradong malaking revelation itong darating na na flood control hearing dyan sa Senado natin. Kaya yan ang gusto nilang pigilan at all cost na hindi mangyari. Pero wala kayong magawa eh. Kahit na idemanda nyo yung mga ibang senators, 5, 4, kahit 6, still magkaroon pa rin ng trial yan sa flood control na ito naman ang alas ng majority. Kaya takot na takot sila kasi involved si Soto o even Lacson prior to the election. Nakikita doon sa mga text ni Bersamin. So makikita, at lalo na kung ilalabas ni Leandro Libiste yung Cabral Files dyan sa Senado. So maraming mga witnesses na naka-line up. As to my knowledge, ito si Senator Marcolita na hindi pa yata napag-usapan or nalalaman natin kung sino itong mga bagong witnesses na talagang involved dyan sa korupsyon na yan na hawak-hawak ni Senator Marcolita. Kaya ngit-ngit si Boying Remulla na gusto talagang sampahan si Marcolita ng kaso na gawa-gawa na na-dismiss na yan sa ombudsman para mapigilan ang pag-testify ng mga witnesses ni Senator Marcolita.
At remember, dito sa committee ng Blue Ribbon, ang chairman niyan ay si Pia Cayetano. Ang vice chairman ay si Jingo Estrada, na gusto nilang ikulong para hindi na makapagtanong, at si Senator Marcolita. Okay, kung next week meron ng hearing yan, di wala na kayong magagawa. Kaya ibig sabihin, arestado na si Marcolita by Monday. Mahihirapan kayo niyan. Kitang-kita talaga ang kanilang gagawin para lang mapigilan itong flood control controversy. Maraming nanginginig ang tuhod. Nanginginig na sila sa takot at sa pag-alala na mabunyag ang kanilang mga ginawa sa pagnanakaw ng pundo dyan sa flood control. Nakita mo yung kaso ni Martin Romualdez? Nauna pa si Jinggoy. Ang tagal na niyang kaso na yan. So, sabi ni Claire Castro, matagal na kaso yan. Matagal na nga. Pero ang timing, kung tiniming nyo dito sa pagbukas ng hearing ng flood control. Kaya, marami pa rin naman na magtatanong dyan na nandito. Si Amy Marcos, nakalimutan ninyo. Ang dami pa magtatanong dyan tungkol dyan sa flood control project. Si Ruben Padilla. Huwag na sabihin na hindi yan magsasalita regarding magtatanong. Lalo na kung nandiyan pa si Senator Marcolita. Si Nabungo, magtatanong din yan, sigurado. Ito si Amy Marcos, sigurado yan. At si Pia Cayetano, napaka galing na abogada niyan. Kaya mahihirapan talaga ang minority. Dipinsahan yan. Ito sa pag-reveal ni Bongbong Marcos na siya ang mastermind, o si Martin Romualdez, o kung lalabas na payagan si Saldico for remote participation, patay na silang lahat. Kaya talaga ito ang pinipigilan natin. But I don't expect na si Boying gagawa ng hakbang para sampahan ng kaso ng mga ito. Siguro sa mga select na mga congressman. I don't know kung kaya niyang galawin si Kimbo. Yan si Abante, kaya ba niyang isampahan ng kaso yan? Dapat subukan natin kung hanggang saan. Maraming mga congressman din nagsasabi na dapat focus na lang sa impeachment ang mga senador. Bakit turuan si Isidre ito nagsasalita? Turuan mo yung mga senador kung anong gagawin nila. Ano ka na ba? Senador ka na ba? Alam mo, kung sa kapanahunan nila Miriam nakikita, naririnig yung sinasabi mo, siguradong bugbog ka sa mura ni Miriam Santiago, sina Joker Arroyo, mga matitino nating mga senador nung araw. Kaya wala kang karapatan na utusan yung mga senador kung anong gagawin nila. Kaya gusto ninyo na mag-focus sa mga senador sa impeachment, dahil alam ninyo baka kasama ka pa, Isidre. Bata ito ni ni Tambaluslos yung Tingog, Pilipinas. Delikado, mabuyang yan makikita yung pagnanakaw ninyo sa Kabanang Bayan, sa flood control projects, mga ghost projects na ginawa ninyo. So I don't think na maging successful sila para pigilan yan. Kaya ngayon, tuliro na ang Malacanang. Si Claire Castro, hindi na alam kung anong matinong mga pangatwiran ang gagawin para dipinsahan ang kanyang poon. Patuloy niyang dipinsahan na pabagsak na kayo. O ilan na lang nagsusuporta sa iyo? Negative 15. Baka negative 30 yan. Nagkaroon na ng padding yan doon sa actual result. At makikita natin yan paglabas ng polls siya. Sober result, dahil ito galing sa SWS, yung unang linabas na negative 15. Talagang wala na. Hindi na kayo makabangon yan. Ilang months na yan, taon na yata yung negative na resulta ng trust and satisfaction rating. Wala nang tiwala ang mga tao. Kaya kung matino pang pag-iisip ng ating Pangulo, matagal na nag-resign yan. But dahil alam niya
na sangkatutak ng demanda ang aabutin niya kung siya ay magbitiw ng kanyang posisyon. At there's a possibility na magkaroon ng sequestration ng kanyang mga property. At ngayon, maulit yung nangyari na tinatago nila yung mga pera nila abroad. At siguro ngayon, hindi na nila madadala sa US kasi yun ang nagiging kaso ni BBM dyan sa US na nagkaroon siya ng 300 million US dollars na contempt charges sa kanya. Penalty niya dahil nga hindi niya tinuturo kung nasaan to mga hidden wealth sa kapanahunan pa ng kanyang tatay. Ngayon, hindi na kontento. Dinagdagan pa ng more. No? Ilang trilyon na yung pinaghahatian nila at balita kay BBM around 150 billion daw yung ang nakulimbat niya. So ang tindi, paano nyo ubusin yung pera na yan? Hindi naman makukonsensyan yan. Mga na yan. Kaya ito, maganda na dito pa lang labanan na natin. Hindi tayo manahimik until darating yung 2028. Kasi sa tingin ko, diyan na ma-implement ang tamang hustisya para diyan sa mga kaso na yan. Kasi right now, hindi talaga yan may sasampa. Kay kung si Buying nandyan pa. Dapat gagawin, tanggalin yan si Buying through warranto or impeachment. Na talagang mangyayari yan once na si Bangag will step out from Malacanang. Maraming makakasuhan yan. Even Claire Castro, sigurado yan. Sila lahat. Iniipon lang yung mga atraso ninyo. At sangkatutak na kaso ang abutin ninyo. Ito na yung reckoning na sinasabi. Kaya pili talaga nilang hindi maging presidente si Vice President Sara. Kasi alam nila kung saan ang pupuntahan nila. At tayong mga supporter, yun ang gagawin nating fight. Kailangan maging presidente si VP Sara. Let's fight it out. Huwag tayong sumuko. Kailangan walang doubt sa isip natin. Kailangan i-push natin to. Kasi nasa tama tayo sa kapakanan ng Pilipinas at sa bansa natin. Ako, sa totoo lang, nainis ako nung kawawa ang Pilipinas, only in the Philippines. Yung mga word na yan, hindi naman tayo magkasalanan. Bakit ganyan ang impression ng mga foreign countries sa atin? Ang gumawa niyan, hindi naman tayo. Diba? Kaya yung sabihin na kawawa ang Pilipinas. Hindi tayo kawawa. Kinawawa tayo ng administrasyon. At yan dapat natin labanan. Tanggalin natin yung mga demonyo dyan sa administrasyon na to. Para naman may balik ang impresyon ng mundo na tayo mga Pilipino, kaya nating paglaban ang demokrasya natin. At itong mga ganitong klaseng mga tao na pinaghaharian tayo at pinagsasamantalahan yung taong bayan at ang kaban ng bayan, ay linalabanan natin. Alam mo, ang napakalaking example niyan yung Iran. Ang mga tao sa Iran, nung nag-revolution sila noong 1979, talagang pabor dyan sa mga clerics na yan, nila Ayatollah. Talagang na-dismantle na yan. Culturally, naisip na ng mga tao na magiging Islamic Republic sila. But later on, ano nangyari? Kasi hindi sila aware na mga dole-outs kasing binibigay ng IRGC, yung mga cleric nila, palay dole-out yan. At hindi nila alam na pinagnanakaw yung mga revenue na nakuha nila sa oil. As time goes on, nakikita nila na naging matakaw yung namumuno sa kanila. Kaya, talaga nagsasuffer sila. Halos hindi na sila makapagsalita. Kasi pinabayaan nila nung una. Nung una pa lang, pinabayaan nila. Ngayon, saan gusto nilang bumalik sa democracy? Through Reza Pahlavi, yung anak ni Shah Iran noon, na yung ang galit na galit sila dahil daw monarchy. Gusto nila implement yung religion nila. Yung extreme na Islam. So ngayon,
nahirapan na sila bumalik sa demokrasya. Kailangan magbuwis sila at marami na nagbuwis ng buhay para makanta nila yung demokrasya nila. Kaya magpasalamat sila sa US na tinutulungan sila. This is through the constant lobby ng mga Iranian na mga democratic dyan sa US at sa UK na humantong sa ganitong punto na gusto na nilang bawiin ang kanilang demokrasya. So, dapat hindi yan mangyari sa atin. Ngayon pa lang, habang hindi pa lumaki ng gusto ang sungay ni Bangag, malaki na nga mataas na, ang dami na nagkasungay. Dahil nga, sindikato sila. Dahil nga sa weakness, sa kahinaan ni Bangag, maraming naging nag-enforce ng kanilang gusto at nagiging ano na rin, palang mga little president na rin ang isip nila sa kanilang mga sarili. Kaya ganyan ang nangyari, dumami ang abusado. Ngayon, maraming bali-balita na ito si Junvic Remulla, palitan ni Binhor Abalos, na ito si Binhor Abalos. Walang kakwintang politiko. Kay Duterte yan, tapos bumaliktad ni Duterte. Katulad na lang yan ni Tolentino na I don't know kung anong posisyon ang kukunin ni Tolentino. So, hindi kakayanin yan ni Binhor Abalos. Kasi, nandyan si Boying siguradong didipinsahan niya ang kanyang kapatid na si Junvic Remulla. Kaya nga itong spite of raids na ginawa ng PNP at CIDG, utos yan ni Junvic Remulla. Isipin mo, walang search warrant, pinapasok mo yung bahay based on a warrant of arrest na galing sa ICC na hindi pa natin alam kung valid or legal ba. Nagantay pa tayo ng decision ng Supreme Court. Pero para sa atin, illegal yan. Kasi hindi yan issued ng local court natin. Papasukin mo yung bahay na wala kang search warrant. Napakalaking kaso yan. At pwede ibalik yan dyan sa mga nagre-raid na mga NBI na yan at CIDG. May mga video pa naman, may mga picture. Later on, pwede kayo ididemanda. Kawawa kayo. Kayo ang sumunod ng utos na yan. Alam naman ninyo, mga abogado, yung mga NBI, sinunod ninyo. Napakahungahang ninyo. So, nire-rest ninyo ang inyong mga trabaho. Ang inyong career. Wala nang career yung mga NBI. Ginawa na silang military arm ng administrasyon na to. Winipunay sila ng gusto. Parang mga Gestapo. Kapanahonan ni Hitler, yung bagong sumampa si Hitler. Aresto doon, aresto ng ganyan. Gestapo type. Ganyan ang style ni Matibag. So, ito, in-expect na natin ang sunod-sunod na kaso. At huwag nilang isipin na pahuli na lang basta-basta yung mga yan. Lalaban yan sa korte. Ang isang magandang pangyayari yan, positive, what I mean, hindi malungkot na isipin dahil dito sila sinampahan ng kaso. Dito sa korte natin. So dito sila sasagot, hindi sa ICC. Ang mabigat kay Senator Bato at kay Senator Bongo, sa ICC galing yung reklamo. Ayaw nila sampahan. Kaya nga walang search warrant yan kay Bato dahil hindi nila masampa ng kaso dito. Kasi once na sampahan nila ng kaso, ma-default na, ma-waive na yung warrant of arrest ng ICC. So magkaroon na ng resolution muna dito kung i-honor ba yung warrant of arrest na yan. No? So, kailangan nila magsampa muna ng kaso yan bago makakuha ng search warrant. Hindi nila magagawa yan. Kasi, ma-invalid na yung warrant of arrest ng ICC. Yun ang reason dyan. Ngayon, kahit sino na lang, basta kilala ni Bato. At ito, parang aftermath ito sa sinabi ni BBM, impression niya na hindi daw kinakausap ito si Junvic dahil nga dyan sa maraming mga kaso na hindi niya na-resolve tulad nitong kay Atong Ang o kay Bantag, mga pending na mga
warrant na hindi na serve. At ito kay Bato ang pinakamatindi. Kaya failure na daw yan at gustong palitan ni Abalos. I doubt kung kayanin ninyo palitan si John Vic. So yon ang dilema ngayon ni Bangag. So expect natin na ang sunod na move dito yung pag-file ng schedule of hearing ng BRC, Blue Ribbon Committee ni Pia Cayetano. At dito na manginginig yung mga Malita Syndicate na yan. Titingnan natin yung mga congressman na linalayo nila dito sa controversy na to ng pagnanakaw. Imagine, sila ang nag-insert, sinasal ko dyan sa bicameral committee, sa small committee na ginagawa nila. Pero ang nakukulong, ang mga senador, hindi ang mga congressman. Di ba? Napakagaling. Kaya we hope na magsimula na ang hearing dyan, and I think yan naman ang suggestion nila, Senator Marcolita, na i-start na yan. So expected na yan next week na hopefully mag-start na yung mga hearing dyan sa BRC. So hanggang dito na lang tayo for this episode, at salamat doon sa mga dumalo. But before you leave this channel, paki-press naman ng like para naman makapanood yung iba at marinig ang ating opinion with regards to this matter. And then kung gusto ninyo itong video na to, paki-share naman doon sa mga kaibigan ninyo. And if you're new to this channel, paki-subscribe. Paki-press ng subscribe para naman tumaas ng konti ang ating subscription. At I hope na yung mga supporters ay patuloy na magiging matatag at matapang na harapin natin itong mga problema at ang tulong na ibibigay natin sa majority senators dyan sa Senado. Tulungan natin sila. Kung mayroong manawagan na suportahan natin sila this upcoming BRC or any hearing na mayroong manawagan na po, dadalo tayo. If we have an open schedule, kailangan dadalo tayo para magkaroon ng number yung mga supporters dyan sa Senado during the maybe impeachment hearing and Blue Ribbon Committee flood control hearing. So ngayon kailangan maging active na tayo sa ating mga activities. Dahil napakalapit na ng 2028, kailangan na talagang lalabas tayo at ipahayag natin ang ating mga damdamin at patuloy tayong protektahan ng ating demokrasya at ating mga karapatan. At merong malaking event sa tingin ko na mangyayari dito. I think this will be headed by the Iglesia ni Cristo. So, ang tabayan na natin, yun na narinig na I heard from them, some members, na there is a big possibility na magkaroon ng grand rally ang Iglesia ni Cristo. So, let's wait kung gaano ka totoo yan, malalaman din natin yan later on. Sa mga pronouncement ng mga official na mga spokesman ng Iglesia ni Cristo. So hanggang dito na lang tayo at salamat sa pagdalo ninyo at hopefully you will follow Justin Talk News page. Paki-subscribe naman kahit pa isa-isa. Then press the like button. Maraming salamat at good morning sa inyong lahat. Salamat po. God bless. Ingat lang po.